Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano message ng mystical cards para sa mga Leo? Moderation. Hinihikayat ka ng card na ito na pahalagahan ang kalusugan at yung pangangatawan. Kumain ng tama at magkaroon ng sapat na pahinga. Precious time. Ito na yung tamang panahon para matutunan mo yung mga timely lesson na nangyayari sa buhay mo. New beginnings. Be your own fairy godmother na para matupad yung mga dreams at wishes mo. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong moderation. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Swords, Six of Wands in reverse. At the Hierophant. Para sa mga Leo, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi maganda yung kondisyon mo sa ngayon. At ang advice ng mga cards ay kailangan mong humingi ng tulong sa Diyos or yung magdasal. Para malaman mo yung buong katotohanan at saka hindi ka makakapagsalita or magdidesisyon ng biglaan. May tao kasi na nagdadala ng negative energy sa iyo. Kumbaga nahawa ka. Sa career, ang advice ng mga cards ay i-motivate mo yung mga kasamahan mo sa trabaho at saka sabihin mo yung mga abilidad na alam mo or meron ka. Paraan yun para sa paikipag-communicate at yung pagkakaroon ng teamwork. Para naman sa mga nag-a-apply or naghahanap ng trabaho, ang advice ng cards ay huwag ka basta maniwala sa sabi-sabi. At saka para sa ilan sa career, mag-ingat sa taong akala mo kaibigan mo pero against naman pala sa iyo. At ang advice ng card sa career, gawin mo lang kung ano yung ipinapagawa sa iyo o trabaho mo. Para sa mga nasa relationship, mag-ingat na merong third person na aakiting ka, anuman ang gender mo. Sa mga single, may darating na potential person pero sa oras lang na yon, kayo magkakaroon ng connection. At ang advice ng mga cards, single ka man or nasa relationship, hindi naman masama na sumunod ka sa lumang tradisyon. Na i-preserve ang sarili mo para sa totoong mahal mo or mapapangasawa. Ito yung next na hanapin natin. Precious time. Pero itutuloy ko lang. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay sikapin na mapanatili yung healthy na relasyon. At saka hindi pwedeng isa lang yung nagsasakripisyo sa relasyon. Kailangan pareho nyo nauunawaan kung ano yung mga pangailangan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay pareho kayo ng person mo na matatag ang paniniwala sa Diyos at saka committed at solid ang relasyon. Sa mga single, may potential person na darating sa buhay mo na magbibigay ng totoong commitment.
Nine of Pentacles, the Magician, at Six of Swords in reverse. Ang advice ng cards nito, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, hanggat maaari ay huwag kang padala sa emosyon mo, sa kalungkutan or galit. Nakatatlong cards ka na kasi na kailangan magtiwala ka sa kakayahan mo at sarili mo. Kung hindi man umaayon ang ibang sitwasyon sa kapalaran mo, ito lang yung time na yon. Pero darating yung panahon na mauunawaan mo din lahat at makakasunod ka sa buhay or chapter na tinatahak mo. Sa financial, kung magkakaroon ka ng konti, mas magkakaroon ka pa. Kasi unti-unti, may magandang resulta yung effort mo. Sa career man yan or business, dalawang cards na ang nagsasabi niyan. At para sa ilan na namang problema sa financial, i-set aside mo yung pride. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na merong committed na relasyon na darating sa iyo na hindi mo pa nai-imagine or nai-experience. Pero syempre guys, kapag dumating itong potential person na ito, kailangan yung committed ka na rin sa relasyon. Yung pareho kayo ng goal. Pero kung hindi ka ready or hindi mo gustong makipagrelasyon, okay lang yan. Sabihin mo dun sa potential person. At saka ipinakita na sa mga naunang cards na happy ang ilan sa inyo na single kahit na mag-isa. Itong new beginnings naman ang hahanapan natin ng cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo, nagkasundo kayo na mas piliin yung payapa na relasyon. Ang ilan naman ay nagpapatuloy sa relationship kahit may mga issues. At ito yung nagiging dahilan kaya ang ilan sa inyo na-overcome nyo ng person mo yung mga negative na nangyari sa relasyon. Pero syempre guys, yung bang hindi nyo maiwasan na maalala yung nakaraan. Pero pareho naman kayong ready na mag-let go sa kung ano man yung hindi na kailangan sa relasyon. Queen of Swords, Three of Wands, at Seven of Pentacles. Ang ibig sabihin nito ay binibigyan mo ng importansya yung matatag na kapalaran mo sa future. At saka binibigyan mo ding halaga yung mga dumarating pa na oportunidad sa iyo. Yung growth, yung pasensya, at saka yung kasipagan mo. Yan yung nagbibigay ng mas matatag na pundasyon sa mga plano mo. Ang ilan sa inyo sa health, maganda yung kondisyon ng pangangatawan mo, ipagpatuloy mo ito. Pero ang ilan, yung bang nagkakaroon ng problema sa emosyon, masyado kang nag-iisip at saka nervyoso. Iwasan yung mga magpapa-unhealthy sa katawan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, may mga sitwasyon na dapat kayong, or problem, na dapat yung pag-usapan ng person mo kahit gaano man ito kaliit para bigyan ng solusyon. Lalo na't ang ilan sa inyo kahit na nagkamali man ang person mo or nagkaroon kayo ng problema, pinapahalagahan ka niya. Na-appreciate niya kasi yung pag-aasikaso mo sa kanya, yung oras mo para sa kanya. Ang ilan sa inyo nakatatlong cards ka na may nakikihati or nakikialam sa relasyon niyo ng person mo, pero nagpapatuloy pa rin yung relasyon niyo. At para sa ilang single, ang advice ng mga cards ay mag-slow down ka. Magbigay ka naman ng konting panahon para sa emotional life mo. Para makamit ka ng potential person.
At para naman sa ilang single, kailangan kumpleto ka. Kumbaga, open ka talaga para sa relasyon. Para walang magiging problema yung next na relationship mo. Kalimutan mo na yung takot. Lalo na't ang ilang single, may potential person na nakakapansin sa iyo. Itong bottom of the deck naman na Page of Pentacles ay sa future, aanihin mo lahat ng mga bagay na natutunan mo sa past. Kaya mahalaga na maging alerto ka sa mga signs na ihahatid ng universe sa iyo. Kapag may pagkalito, take your time na pag-isipan or suriin kung ano yung better solution. Itong 8 of Cups naman, maging open-minded sa bawat chapter na tinatahak mo sa buhay kasi maraming pagbabagong mangyayari. May mga achievement sa goals mo at saka personal success na magbibigay sa'yo ng kaligayahan at saka satisfaction sa buhay mo. Itong 10 of Cups naman guys, nakadalawang cards ka na para sa magiging satisfied ka sa buhay mo. At saka itong happiness na nararanasan mo ay walang pagdududa na kasi lahat ng katanungan mo sa nakaraan ay magkakaroon ng kasagutan at saka ito yung katuparan ng mga pinapangarap mo. Kung sa love life man yan, sa family, career, or business. At saka ang advice ng mga cards ay kailangan ng self-care at saka growth sa relationship. At anuman ang nangyayaring problema, sa relasyon man or sa sarili, kailangan makinig ka sa emosyon mo at huwag kang mawalan ng pag-asa. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Affirm, your next chapter is going to be amazing. 333. You're going to be the example that anything is possible. Type 333 to agree. Affirm, I am blessed and loved.